Ang estudyanteng nagmamaneho ng part-time ay sumusundo ng dalawang misteryosang babae para sa isang gabi ng mga party sa LA. Ngunit nang madiskubre niya na sila ay delikado at bahagi ng isang lihim na mundo, kailangan niyang lumaban para mabuhay. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang kwento na nagsasaad na noong nakaraan, ang mga vampira at tao ay nagkakapatayan. Gayunpaman, ang matinding laban sa Boyle Heights ay nagtapos sa isang kasunduan. Ang kasunduan ay may tatlong patakaran. Una, ang mga vampira ay hindi dapat ipaalam sa mga tao na sila ay totoo. Pangalawa, ang mga vampira ay hindi maaaring uminom ng dugo nang walang pahintulot. Panghuli, huwag pumasok sa Boyle Heights nang walang permiso. Sa unang eksena, si Maria ay naglalaban nang dumating ang kanyang nobyong si Jay Perez. Nagtukan sila bago sila lumabas at nagmaneho. Habang nagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi, isang mabilis na nagmamanehong kotse ang dumaan sa kanilang tabi. Agad na kinuha ni Jay ang kanyang armas at tumitig sa lalaki. Ang lalaki ay mukhang isang vampira na nagngangalang Victor, isang mataas na klase na vampira. Naging berde ang ilaw sa traffic light at nagmaneho si Jay patungo sa kanilang headquarters para bigyan ng babala ang kanyang mga kasama. Sa kasamaang palad, nang dumating si Jay sa headquarters, ang kanyang mga kasama ay nakabitin ng pabaligtad. Pagkatapos makita ang mga bangkay, narinig niya ang malakas na sigaw ni Maria mula sa labas. Nagmadali siyang pumunta sa kotse ngunit huli na siya. Samantala, isang estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Benny Perez, kapatid ni Jay, ay isang estudyanteng nakatira kasama ang kanilang lola at kapatid. Namumuhay siya ng easy-go-lucky na buhay, tulad ng pagtulog sa klase. Pagkatapos ng klase, isa sa kanyang mga kaklase ay nagtanong sa kanya tungkol sa isang club na may entrance fee na 300 pesos kada ulo. Wala siyang pera kaya tumanggi siya kahit gusto niyang pumunta. Pag-uwi, binati ni Benny ang kanyang lola at dumiretso sa kwarto ng kanyang kapatid. Nakita niya si Jay na may kausap at nag-aayos ng mga gamit. Nakipag-usap siya kay Jay at nagtanong kung pwede ba siyang hiramin ng kotse at mabigyan ng trabaho bilang tsuper. Sa una ay tumanggi si Jay pero nakumbinsi siya ni Benny at pinayagan din siya. Sinimulan ni Jay na ipaliwanag kay Benny ang tungkol sa kotse at kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi niya na kung may magtanong ng pangalan niya, dapat magpanggap si Benny na siya si Jay. Sinabi rin ni Jay na dapat dalhin ni Benny ang mga customer kung saan sila pupunta at bumalik agad pagkatapos. Pagkatapos ng mahabang briefing, nagmaneho si Benny papunta sa pick-up location. Pagdating, bumaba siya ng kotse at tumayo sa tabi nito. Isang babae na nagngangalang Blair, kaibigan ni Zoe, ang unang pumasok sa kotse. Lumabas din si Zoe at sinabi kay Benny na hindi siya mukhang driver bago pumasok sa kotse. Sinabi nila kay Benny na kailangan nilang puntahan ang 5 party kahit anong mangyari. Habang nasa kotse, nag-uusap at naglalaro ang tatlo upang mapawi ang pagkabagot. Dumating sila sa unang lokasyon at nakita ni Benny na bago pumasok, nag-aabot sila ng isang pulang bato para makapasok sa party. Samantala, si Jay at isa sa kanyang mga tauhan ay nag-uusap tungkol kay Victor na umatake sa kanila at binali ang kasunduan. Sinabi ni Jay na pagkatapos ng 3 henerasyon, siya ang magsisimula ng digmaan at tatapusin ang kapayapaan sa Boyle Heights. Sinabi rin niya na sa huli, si Victor o sila ang matitira. Habang natutulog sa kotse si Benny, narinig niya ang malakas na sigaw ng isang babae mula sa mansion. Nakakaramdam ng pagkagiliw, titingnan na sana niya ito nang makita niya ang isang pulang bato sa lupa. Pinulot niya ito at itinago para sa kanyang sarili. Lumabas ang dalawa at nagpatuloy sila sa pangalawang lokasyon. Habang nasa kotse, nakita niya ang isang mensahe mula kay Victor kay Zoe na nagtatanong tungkol kay Jay. Naging balisa si Benny at sinubukang tawagan si Jay ngunit hindi siya makontak, kaya nag-iwan na lamang siya ng voice message. Nakakita si Benny ng isa pang bag at sinubukang buksan ito. Nagulat siya nang makita ang maraming pera sa loob ng bag na may mga bahid ng dugo. Habang tinitingnan ang bag, narinig niya ang isang police mobile sa likod niya na naghahanap ng isang bagay. Natakot siya at lumabas ng kotse para magtago at sa huli, pumasok sa gusali kung saan pumasok sina Zoe at Blair. Pagpasok sa gusali, nalaman niyang isa itong marangyang hotel. Nakita niya ang isang clerk at inabot dito ang pulang bato. Sinamahan siya nito sa elevator patungo sa lokasyon ni Blair at Zoe. Pagdating, nakita niya ang dalawa na sumisipsip ng dugo sa dalawang lalaki. Agad siyang itinulak ni Zoe sa pader at tinakat na sisipsipin ang kanyang dugo. Sa takot, sinabi ni Benny na hindi siya si Jay at pinalitan lamang niya ang trabaho ng kanyang kapatid. Ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan at nagmakaawa na huwag siyang patayin. Isa sa mga lalaking nakatali ay nagising at kinausap ang kanyang kaibigan, ngunit hindi sumasagot ang kaibigan niya na mukhang patay na. Natarante siya at tinakat ang dalawang vampira sa galit, ngunit pinatay siya ng dalawa.
Sinamantala ni Benny ang pagkakataon at bumalik sa kotse. Nakita niya ang isang pulis at sinubukang sabihin dito ang insidente. Ngunit ang pulis ay inakusahan siyang gumagamit ng bato at inaresto siya. Sa kabutihang palad, dumating ang dalawa at sinabi sa pulis na kasama nila si Benny. Samantala, naglalakad si Victor sa kanyang koleksyon ng mga tao at nagmaneho papunta sa lugar ng isang mataas na opisyal na vampira na sina Grace at Ava. Hinarap siya ng dalawa dahil sa paglabag sa mga patakaran ng kasunduan. Nais ng dalawa na patawan siya ng parusa, ngunit hindi na sumusunod si Victor sa mga patakaran. Chinugi niya ang kanilang bodyguard at ganon din sila pareho. Habang nasa kotse, balisa si Benny sa kanyang nasaksihan. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Blair ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa huli, sinabi ni Blair kay Benny ang tunay na nangyayari. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa 5 malaking boss sa lungsod at ang tunay na kalikasan ng kanyang kapatid na si Jay. Nalaman niya na ang boss ni Blair na si Victor ay kikilos ngayong gabi upang tapusin ang kasunduan at makamit ang kapangyarihan. Nalaman din niya na ang kanyang kapatid ay ang leader ng Boyle Heights na namamahala sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Pumunta si Jay at ang kanyang mga tauhan sa mansyon ng isa sa 5 boss. Pagdating nila, nakita nila ang mga patay na tao at dugo sa lahat ng dako. Nakita nila ang boss na si Gio na nakaupo at sugatan sa isang sopa. Iniinteroga nila siya tungkol sa lokasyon ni Victor, ngunit sinabi niya na si Victor ang gumawa nito sa kanya. Sinabi niya na ang kanilang susunod na pakay ay nasa Three Kings. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinubukan niyang atakihin sila dahil kailangan niya ng dugo, ngunit binaril nila siya upang pigilan siya. Dumating ang tatlo sa kanilang pangatlong lokasyon at isinama si Benny dahil baka siya tumakas kung iiwanan siya sa kotse. Habang papasok sila, nakita siya ng ilang mga kaklase ni Benny at tinukso siya. Tinawag siyang butler, ngunit nakita ito ni Blair at hinalikan si Benny sa harap nila. Nang pumasok sila sa loob ng club, nakita nila ang isang lalaki na nagngangalang Caleb, isa sa mga leader ng Night Legion. Papalapit na sila upang atakihin ang lalaki nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga vampire hunter at itinutok ang kanilang mga armas sa kanila. Nang inutusan ni Caleb ang kanyang mga tauhan na tsugihin sila, mabilis na kumilos si Benny at binasag ang isang bote ng alak sa ulo ni Caleb, senyales upang magsimula ang labanan. Dumating din si Jay sa club at nakita si Benny kasama ang 2 babae. Nag-alala siya at tinawag ito, ngunit dahil sa malakas na musika, hindi siya narinig ni Benny at nagpatuloy sa paglalakad kasama nila. Sinubukan niyang habulin sila, ngunit pinigilan siya ng isang vampira. Agad niyang sinaksak ito gamit ang kanyang anti-vampire na gamit at pinatay ito. Nang malapit na sila sa kotse, binaril sila ng Night Legion. Nagmaneho sila palayo habang iniinsulto sila ni Zoe sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang ulo sa kotse. Dinala ni Benny sina Blair at Zoe sa kanyang bahay. Hinabol sila ni Jay ngunit nawalan siya ng bakas sa kanila. Habang nasa daan, sinundan sila ng isang pulis at pinahinto upang inspeksyonin. Ang pulis na huminto sa kanila ay ang parehong pulis na nagtangkang arestuhin si Benny sa hotel. Direktang sinabi nito kay Jay na hinahanap siya ni Victor upang mag-usap sa isang restaurant. Samantala, inasikaso ng lola ni Benny ang kanyang mga sugat at tinanong kung paano niya ito nakuha. Dumating si Blair at tinulungan ng lola ni Benny na alagaan siya. Tinawagan ni Zoe si Victor at sinabi na napatay na niya ang 3 boss, at pinuri siya ni Victor. Dumating si Jay sa restaurant at tinanong si Victor tungkol kay Benny. Ipinahayag ni Victor ang isang kasunduan kung saan sinabi ni Jay na dapat wala sina Benny at Maria sa usapan. Sinabi ni Victor na hindi ganito ang takbo ng mga bagay, walang umaalis. Agad na binaril ni Jay si Victor sa ulo, ngunit hindi ito tinablan at pinairal ni Victor ang kanyang lakas. Tumawa si Victor at sinabing dapat kumain si Jay dahil inilaan niya ang laman ni Maria para sa kanya. Dumating ang 3 sa huling boss, si Rocco, at nakipagkita sa kanya sa entrada. Pumasok si Zoe kasama si Rocco na may planong patayin siya habang nanatili sina Blair at Benny para mag-usap. Sinabi ni Benny kay Blair na si Jay ay parang ama sa kanya, at humingi ng paumanhin si Blair. Tinanong ni Benny si Blair kung papatayin ba siya nito, ngunit sinabi ni Blair na hindi. Naintrigue si Benny kay Blair at hinalikan ito. Naghalikan sina Blair at Benny nang may kasamang pagnanasa. Pagkatapos ng halik, sinabi ni Blair kay Benny na hawak na ni Victor si Jay. Bago pa matapos ang kanilang usapan, inatake ni Zoe si Rocco, ngunit inasahan ni Rocco ang kanyang pag-atake. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Rocco at ng kanyang mga tauhan laban sa 2 babae, habang kinuha ni Benny ang kotse. Matapos patayin si Rocco, agad na lumabas ang 2 babae. Tinamaan ng pana sa tagiliran si Zoe. Nakita ni Benny ang isang lalaki mula sa Night Legion na sumusubok patayin ang 2, kaya pinaandar niya ang kotse at binangga ito.
Sumakay ang dalawa sa kotse habang tinutulungan ni Blair si Zoe at nagtatakip para sa kanila. Habang nagmamaneho, sinabi ni Blair kay Benny na kailangan ni Zoe ng dugo dahil siya'y namamatay. Tumataas na rin ang araw kaya kailangan nilang makarating sa bahay ni Victor upang iligtas si Zoe at magtago. Pagdating sa bahay ni Victor, sinabi ni Blair kay Benny na dapat siyang umalis bago siya makita ni Victor. Ipinilit ni Benny na manatili at pumasok dahil nasa loob ang kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Blair na huli na ang lahat at dapat na siyang umalis. Nasa kotse si Benny at nag-iisip ng kanyang gagawin. Naglakas loob siya at pumasok sa bahay. Nakita niya ang koleksyon ng mga tao ni Victor, isa na rito si Jay. Sinubukan niyang ilabas ito, ngunit nahuli siya ni Victor. Dinala siya ni Victor sa mga babae kung saan nagpakasaya si Zoe at tinawag siyang Benny Boy. Sinabi ni Benny kay Victor na dapat siya na lang ang kunin at palayain si Jay. Sinabi ni Victor tungkol sa sariwang dugo at iminungkahing maaari siyang sumama sa kanila bilang mga vampira. Gayunpaman, ipinakita ni Benny ang kanyang pagtutol sa pamamagitan ng pagtatangka na saksakin si Victor ng kutsilyo. Sa superhuman na bilis at lakas, napigilan ni Victor si Benny at pinilipit ang kanyang mga kamay. Sinabi niya na magiging pampaganya nila si Benny, si Jay ang pangunahing putahe, at ang kanilang lola ang magiging panghimagas. Nagalit si Benny at sinubukang tumayo, ngunit tinuhad siya ni Zoe. Nagalit si Blair kay Zoe at sinabi na iniligtas sila ni Benny. Nagalit si Victor kay Blair, kung saan sinubukan ni Zoe na ipaliwanag na nalilito lang si Blair. Tumutol si Blair at nais na umalis sa kanilang grupo. Nagalit si Zoe sa ideya na iiwan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Inabutan ni Victor si Zoe ng kutsilyo at sinaksak si Blair. Nang malapit na nilang tapusin si Blair, pinindot ni Benny ang control ng kotse ni Jay at nabuksan ang kotse, na nagdulot ng liwanag ng araw sa loob ng bahay ni Victor. Agad na tinamaan ng sikat ng araw si Zoe at nasunog hanggang mamatay, habang nagtagumpay si Victor na magtago sa mga anino. Lumabas si Jay mula sa dilim at sinabi kay Benny na ito ay isang bitag. Hinatak si Jay pabalik sa dilim at lumitaw si Victor na sinasakal si Benny. Kinagat ni Victor si Benny at ginawang isang vampira, na nagpaplanong bigyan siya ng parehong kamatayan tulad ni Zoe. Sa kabutihang palad, nagising si Blair mula sa pagkakatamba at sinaksak si Victor sa likod. Sinampal siya ni Victor ng malakas. Nang ilalagay na ni Victor si Benny sa sikat ng araw, biglang lumitaw si Jay mula sa dilim at tinulak si Victor sa sikat ng araw, na nagdulot ng kamatayan ni Victor. Sa pagtatapos ng pelikula, nag-usap at nagpaalam sina Jay at Benny. Si Benny, na ngayon ay isang vampira, ay sumakay sa kotse kasama si Blair at iniwan kay Jay ang isang bag na puno ng pera, na siyang pagtatapos ng pelikula.